Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, sandingin, di ba? Akidah, insyaAllah. Sa huling tinatalakay natin, yung tungkol sa mga munafik. Nga doon sa aya, na madalas kinakatwiran ng mga munafik na kapag sila raw ay nauhuli, ang sinasabi sa kanila ng mga tao, la tufsidu fil ard. Sasabihin sa kanilang mga tao, huwag kayong magpapakalat ng kasamaan, ng kasiraan sa lupa. Qalu innama nahnu muslihun. Sinasabi nila, hindi, kami ay nagsasaayos lamang. Pero syempre si Allah ang pinaka-nakakaalam sa kanilang mga layunin. Syempre karugtong nito, at may kinalaman nga dito sa paghahangad ng mga munafik ng hatol ng tagut. Silang kauna-unahan na nagpapakilalang Muslim, pero ang gusto nila hatol ng iba pa liban kay Allah. Kasi nalalaman nila na kapag ang ihatol sa kanila ay hatol ng Islam, ay hindi sila kakampihan ng hatol ng Islam. Kaya naghahanap sila ng paghahatol na kakampi sa kanila. Na itong ang gawain nila na ito, wa munasabatul aya lil bab, at ang kinalaman ng aya na ito, annat tahakum, yung suratul Baqarah verse 11, yung tinutukoy natin, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kapag sinabi sa kanila, huwag kayong magpapakalat ng kasamaan sa lupa, kinakatwiran nila na kami ay tagapagsaayos lamang. Inga annat tahakum ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulihi min a'malil munafikin manil ifsadi fil ardi wa minal hukmi bit tagut. Sa paghahangad ng iba pang hatol liban pa sa hatol ng aklat ni Allah at ng sunna ng kanyang sugo, ay kabilang sa mga gawain ng mga munafik, kabilang sa mga pagpapakalat ng kasamaan sa lupa, at kabilang sa paghahangad nga ng pamamayani ng paghahatol o pagsasabatas ng tagut ng iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At mayroong katulad na aya doon sa suratul A'raf. Sinabi ni Allah, suratul A'raf verse 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Huwag kayong magpapakalat ng kasamaan sa lupa matapos na ito ay maisaayos. So isinaayos na ni Allah ang lupa. Lalong-lalo na pagdating sa mga pagsasabatas, inayos na ito ni Allah. Kaya huwag kayong maghahangad ng iba pang pagsasabatas, iba pang paghahatol, liban pa sa batas at paghahatol ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang paghahangad ng iba pang batas o hatol, liban pa sa batas at hatol ni Allah, ay kasiraan. At ang pangunahin nga na gumagawa nito yung mga munafik, at actually kabilang nga ito sa nawakidul Islam. At din bilang paliwanag sa aya na ito, dito sa suratul A'raf, yaqulullahu ta'ala la tufsidu fil ardi bil ma'asi wad du'ai ila ghairi ta'atillah ba'da islahillahi laha biba'tir rusuli wa inzalis syariah. So sinasabi dito ni Allah doon sa suratul A'raf, huwag kayong magpapalaganap ng kasamaan sa lupa sa pamagitan ng kasalanan at pag-aanyaya sa mga tao na suwayin si Allah. Huwag ninyo itong gagawin dahil isinaayos na ni Allah ang kanyang kalupaan sa pamagitan ng pagpapadala ng mga sugo at pagpapahayag sa syariah, sa batas. So naisaayos na ang lahat. At ang sino mang
hindi susunod dito, hindi susunod sa mga sugo o hindi susunod sa mga batas ng mga sugo, sila in effect ay nagpapakalat ng kasiraan o kasamaan. At ang kinalaman ng aya na ito sa chapter, anna tahakuma ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulihi min a'dami ma yufsidu fil ardi wa annahu la salaha laha illa bitahkimil kitabi was sunnati wa huwa sabilul mu'minin. Masyaallah. Alhamdulillah. Nga itong aya na ito, ang kinalaman niya dito sa chapter, ang paghahangad ng iba pang hatol, liban pa sa hatol ng aklat ni Allah at ng kanyang sugo, ay kabilang sa pinakamalalaking pagpapakalat ng kasamaan sa lupa. Walang pagsasaayos na mangyayari sa lupa, liban na lamang sa pamagitan ng aklat ni Allah at sunna ng kanyang sugo, at ito ang landas ng mga mananampalataya. Alhamdulillah. At may kinalaman din sa chapter na ito, isa pang aya, Suratul Ma'idah, verse 50, Afahukmal jahiliyati yabgun, ang hatol ba ng jahiliya? Ang jahiliya na tinutukoy dito, syempre, yung hatol, yung jahiliya na taliwas sa Islam. Kumbaga, bago pa dumating ang pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba pang kahulugan nito. Panahon ng kamangmangan, kumbaga, yun ba ang hatol na gusto ninyo? Yun ba ang hatol na gusto nila? Kumbaga, waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Gusto ba ninyo ng hatol ng jahiliya? Samantalang, para sa mga tao na nakatitiyak, ang tinutukoy dito yung mga mananampalataya, para sa kanila, ang pinakamainam na hatol ay ang hatol na mula kay Allah. Kasi sa literal na translation ng aya, sino ba ang mas mainam na maghahatol? O sino ba ang magiging mas mainam kay Allah sa paghahatol para sa mga nakatitiyak, para sa mga mananampalataya? Di wala tayong ibang kinikilala na mas mainam pa sa paghahatol, liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung nga ang aya naman na ito, itong Suratul Ma'idah, kumbaga sunod-sunod dito na iba't ibang mga aya na naglilinaw ng paghahangad natin ng paghahatol ay marapat lamang doon sa hatol ni Allah. Ang hahangarin natin dapat ay ang hatol ni Allah lamang. Yung nga dito, yunkirullahu ta'ala ala man kharaja an hukmillahi al-mustamil ala kulli khairin nahi an kulli syarrin wa adlin ila ma sawahu min al-ara wal ahwa wal bid'a. Si Allah subhanahu wa ta'ala ini-inkar niya, kumbaga itinatakwil niya ang sino man na lumilihis, lumalayo, naliligaw mula sa hatol ni Allah. Na anumang hatol na kumbaga napapaloob dito ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan, na sa halip na susundin niya si Allah, bumabaling siya sa mga pananaw ng mga tao. Bumabaling siya sa pananaw ng mga tao. Kasi unang dahilan kung bakit mas gusto ng tao yung pananaw ng kanyang kapwa-tao at ayaw niya yung hatol ni Allah. Kasi kapag sumasang-ayon sa kanyang pagnanasa, yung hatol ng tao, gugustuhin niya talaga ang hatol ng tao. Gugustuhin niya talaga ang hatol ng tao. At itong kalagayan nga na ito, malinaw nga na kufur. Malinaw na shirk. Hindi ito basta-bastang masamang ugali lang o masamang asal. Ito'y malinaw na kawalang pananampalataya. Nag-aangkin kang Muslim, nagpapakilala kang Muslim, tapos merong batas sa Islam na nagbabawal sa masama mong ginagawa. Tapos ayaw mong sumunod. Ayaw mong itigil ang masama mong ginagawa. Tapos naghahanap ka pa ng sinasabi ng tao lang para mabigyan ng justification ng iyong ginagawa. Di malinaw nga na kufur at shirk. Malinaw na kufur at shirk. At bukod nga doon sa pagkiling niya, doon sa mga
pananaw o mga pagnanasa at mga inimbento ng mga tao, ng mga batas, lalong-lalo na sa pamagitan nito'y mapapangatwiranan niya ang kanyang pagnanasa. Meron din tinatawag na yung istilahat. Wal istilahatul lati wada'aha ar-rijal bila mustanad min syari'atillahi kama kana ahlul jahiliya yahkumuna bihi minal jahalat wad dalalat. So, sa halip na yung tao, pangahawakan niya ang syari'a ni Allah, kumakapit siya, kumikiling siya doon sa mga inimbentong mga terminolohiya ng mga tao. At terminolohiya na tinutukoy dito, di ba sa atin sa fiqh merong tinatawag ng mga kaida. Mga kaida, di ba? O ngayon, itong ayaw sumunod kay Allah, kikiling siya sa kaida ng mga kuffar. Minsan, gagamit pa siya ng mga salitang Latin, lalo na kasi sa Latin, itinatala ang mga pundasyon o mga saligan ng mga batas sa kuffar. Yung mga batas ng kuffar, di ba usually Latin? Halimbawa niyan, yung sa lex talionis, yung ibig sabihin nun, yung kung ano ang kasalanan, yun din ang ganti. At iba-iba bang mga katulad nun? So, kumikiling sila sa mga ganung bagay sa halip na sa batas ni Allah. Pero meron namang ganun din sa batas ni Allah, di ba? Pero yun nga, dahil kulang sila sa pananampalataya at mas alam nila na papanigan sila ng batas ng kuffar, kikiling nga sila sa batas ng kuffar. Ito nga ay mga terminolohiya, o sabihin na natin mga batas, mga inimbento nila ng mga saligan ng kanilang mga pagsasabatas na wala namang sanad. O ito na, napakahalaga talaga ng sanad. Wala itong sanad, wala itong chain of narration na may ugnay ito sa batas ni Allah. Kumbaga, inimbento lang talaga siya ng tao. Inimbento lang talaga siya ng tao. Na yun nga, syempre tinutukoy dito yung malinaw na taliwas sa batas ng Islam. Na katulad lamang din, yung kung bakit sinabi ni Allah, afahukmal jahiliyatu yabgun, gusto ba nila ng hatol ng jahiliya? Kasi katulad ng mga tao ng panahon ng kamangmangan, nung bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala silang pinangahawakang batas. Ang anumang batas na pinatutupad nila, inimbento lang nila at pinipili lang nila kung paano nila ipapatupad ang batas. At namimili nga lang sila kung kanino nila ipapatupad ang batas. Kaya nga nung panahon na bago pa naging propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naalala niyo yung Hilful Fudul. So si Al-As bin Wa'il, meron na naman siya pinagkautangan, ayaw niyang bayaran. So nagkaisa ang mga taga Makkah na magtutulong-tulong sila para tulungan ng sino mang inaapi. Kasi ganito yung batas sa kanila. Namimili lang ng paglalapatan ng batas. At ang aya nga na ito ay tahdiru. At tahdiru min hukmil jahiliyati wa ikhtiyarihi ala hukmillahi wa rasulihi. Ang aya na ito, yung nandun na nabanggit natin sa Suratul Ma'idah, verse 50, ito'y babala ni Allah laban sa paghahangad ng hatol ng jahiliya at laban sa pagpili dito o pagkiling dito, pagpabor dito, sa halip na kikiling tayo sa hatol ni Allah at ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. At ang kinalaman nga ng aya na ito, anna man adala anil kitabi was sunnah wa faddala hukmal jahiliya alayha faqad wa faddala hukmal jahiliyati alayha faqad hakama bitagut. Sino man daw ang lumihis mula sa Quran at Sunnah at mas pinili niya ang hatol ng kamangmangan ng jahiliya kaysa sa Quran at Sunnah, siya ay nakapaghatol sa pamagitan ng tagut. Tagut sa kahulugan na siya ay naghahatol na ang kanyang hatol ay merong shirk at kufur. Waliyadu billah. Yung salitang tagut minsan parang hindi sineseryoso ng tao, sa totoo lang. Yung tagut, minsan kasi inisip ng tao, yung tagut. Mga Diyos-Diyosan,
Pero kapag ikaw mismo naging tagut, ibig sabihin, ginagawa mo rin ang sarili mo na katambal ni Allah. Naintindihan nyo? Paano niyang ginagawang katambal ni Allah yung sarili niya? Kapag nagpatupad siya ng batas na liban pa sa batas ni Allah o sumusuway sa batas ni Allah, paano? Di ba? Samantalang sa tauhid, di ba? Sa tauhid ar-rububiyyah, kasama doon yung paghahatol ni Allah. Siya lang ang mayroong kaisahan sa paghahatol. Siya ang may karapatan. Tapos ikaw, ginagawa mo yung sarili mo nakatunggali, karibal ni Allah sa paghahatol. Di malinaw nga na ito ay shirk at kufur waliyadu billah. Yun nga, kabilang sa mga nawakidul Islam. Ayun, yun, tama, nakikihati. Yung, kumbaga sa kahulugan din ng ishraq o shirk. Kumbaga nakikihati ka. Nakikisawsaw, ganun. Nakikisawsaw sa paghahatol. Yung paghahatol dapat kay Allah, di ba? O mula sa batas ni Allah sa Quran at sa Sunnah. Pero ikaw nag-iimbento ka ng sarili mong batas. Kasi may iniulat na hadith, mula ito kay Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma. Ito si Abdullah, marami siyang naiulat na hadith, mashallah. Yung anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Walang sino man sa inyo ang tunay na nananampalataya hanggang sa ang kanyang pagnanasa ay sumasang-ayon sa anumang daladala ko. Ibig sabihin, kung meron man tayong gugustuhin, kung meron man tayong nanaisin, dapat yun ay sumasang-ayon sa kung anuman ang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga paniniwala, na mga gawaing pagsamba at iba pang may kinalaman sa relihiyon na ito. Bawa gusto nating kumain, di ba? May pagnanasa naman sa pagkain, di ba? Ibig sabihin ng pagnanasa dito, yung hawa, hindi lang sexual. Kumbaga, lahat ng pwedeng pagnasaan ng tao, nagugustuhan niya. O pagdating sa pagkain, di ba, nagnanasa ang tao ng masasarap na pagkain. Pero kung susundin natin ang hadith na ito, ang tunay na mananampalataya lamang ay yung kumakain lamang ng kung anong pinahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah. At syempre, unang-una higit sa lahat, sa Quran. Di ba? Kasi hindi naman magkahiwalay ang Quran at ang sunnah. O, tapos gusto ng tao, halimbawa, nagdanasa siya na yumaman, kaya siya ay nagdenegosyo. Hindi ka pwedeng magdenegosyo, liban na lang ng negosyo mo o trabaho mo ay sang-ayon sa dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Quran at sunnah. Yun ang ibig sabihin nito. At dito nga, ayon sa iniulat ni Imam An-Nawawi, ito ay hadith na sahih, alhamdulillah, at ito ay merong isnad nga na sahih, alhamdulillah. Dito ngang hadith na ito, sa sinabi ni Sheikh Rahimahullah, hindi na pala si Imam Nawawi nagsabi nito. Sinabi ni Sheikh Abdullah bin Jarillah, hafidhahullah, yukbiru Rasulu sallallahu alaihi wasallama annal insana la yakunu mu'minan kamil al-iman al-wajib hatta takuna mahabbatuhu tabi'atun lima ja'a bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallama. Nang tao raw ay hindi magiging mu'min na ganap sa kanyang imanul wajib o nabanggitan naman dito imanul wajib. So hindi siya may tuturing na tunay na mananampalataya, hindi siya may tuturing na Muslim hanggat hindi niya minamahal o kaya hanggat ang kanyang ano ba magandang translation? Ang tao ay hindi magiging kumpletong mananampalataya o ganap na mananampalataya sa pamagitan ng imanul wajib hanggang sa ang kanyang pagmamahal ay sang-ayon sa kung anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal awamiri wan nawahi wa gayriha. So anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na utos, pagbabawal at iba pa, sa dapat ang kanyang minamahal o hindi minamahal ay sang-ayon sa kung ano man ang nababanggit sa Islam.
sa Quran at Sunnah. Kasi pareho naman itong dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuhibbu ma amara bihi. Na dahil dito, minamahal niya ang anumang ipinag-utos ng Sharia ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ya'malu bihi, at isa sa buhay niya ito. Kikilos siya sa pamagitan nito. Wa yakrihu ma naha anhu wa yajtanibuhu. At kamumuhian niya ang anumang ipinagbawal ng Sharia na ito, o pinagbawal mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at lalayuan niya ito. Kasi maaring yung tao, kinamumuhian niya isang gawain, di ba? Pero nilalapitan naman niya. Kasi may pakinabang eh. Di ba, riba, di ba? Riba. O, inisip niya, ayaw ko yan, riba, ganito, ganyan. Pero nung dumating na yung Bombay, papautang cellphone. Eh, yung cellphone na yun maganda. Diba? Maganda to pang Mobile Legends, ah. 16 gig RAM. Tapos processor, octa-core na Snapdragon. Tapos 4K na yung display. Magcha-champion ako dito pag nagkataon. Oh. Kunwari ayaw niya yung riba, pero nung andyan na, umutang na siya sa Bombay. So yun na yan. Kumaga, ito yung aplikasyon ng hadith na ito, alhamdulillah. Ngayon nga, karugtong din nito, yung hawa na tinutukoy dito sa hadith. Diba yung hadith? Balikan natin yung hadith. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabian lima ji'tu bihi. Hindi tunay na nananampalataya ang sino man sa inyo hanggang sa ang kanyang pagnanasa ay sumusunod, sumasang-ayon sa anumang daladala ko. So yung hawa na tinutukoy dito, yun nga, matahwahu an nafsu wa tuhibbuhu wa tamilu ilayhi. Ano man daw yung nagugustuhan ng tao, ng kanyang sarili, minamahal niya o kinikilingan niya. So yun yun. So hindi lang sexual lang hawa. Kasi yung hawa, hindi lang ito talaga, kapag nababanggit ito sa Arabic, lalong-lalo na sa Islam, lahat ng pwedeng pagnasaan ng tao. Pagkain, magandang bahay, magandang sasakyan, ano pa man na material, yun yung hawa. Yun yung nararamdaman niya para sa mga ito, yung hawa, pagnanasa. Pagnanasa. At ang kinalaman ng hadith na ito sa chapter, annahu abana al-farqa bayna ahli al-imani wa ahli an-nifaqi wal ma'asi fi aqwalihim wa af'alihim wa iradatihim. So dito sa hadith na ito, alhamdulillah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilinaw niya ang pinagkaiba, ang pagkakahati sa pagitan ng ahlul iman, mga taong may tangan ng pananampalataya, at ahlul nifaq, mga munafik, at ahlul maasi, yung mga suwail. So nakahiwalay talaga sila sa ahlul iman. Kasi kung ahlul iman ka talaga, hindi ka susuway kay Allah. Diba? Hindi ka susuway kay Allah. Kasi minamahal mo na sinusunod mo si Allah at kinamumuhian mo na susuwayin mo si Allah. At dito, kumbaga, malinaw na sila ay magkakaroon ng pagkakaiba sa kanilang pananalita, sa kanilang mga kilos, at sa kanilang mga pagnanasa, sa kanilang mga nagugustuhan. Magkaiba. Magkaiba. Kaya nga, yung mga munafik, sabi nila, kahit anong angkin nila ng iman, ng pananampalataya, o aasta man yan na mananampalataya, mahalata sila. Sila yung mismong magbubuking sa sarili nila. Pangunahing katangian ng munafik, kumbaga, yan tinukoy nga dito, di ba, sa kanilang akwal, sa kanilang mga gawain, at mga bagay-bagay na gusto nila. Kakaiba sila. Kakaiba sila sa kanilang mga sinasabi, kakaiba sa kanilang mga ginagawa, at kakaiba sa kanilang mga nagugustuhan. Kakaiba sila. Kaya pagka merong sabihin nila, hindi tayo basta-bastang magbibintang ng nifaq sa sino man. Hindi. Pero kapag meron kayong nakitang tao, nakakaiba siya sa kanyang mga
sinasabi, kakaiba sa kanyang mga ginagawa, kakaiba yung mga bagay na nagugustuhan niya. At malinaw na kumbaga hindi sang-ayon sa Quran at sa Sunnah o minsan, hindi lang minsan, madalas, kaguluhan ang daladala ng mga munafik. Bawat kilos nila laging may kaguluhan, may nababangga o mayroong inaaway o ano paman. Hindi sila yung yung tipong panatag ka kapag kasama mo sila. Hindi. So, umiwas na tayo sa mga ganong klase ng tao. Nang sagay, hindi nila tayo magagamit, hindi nila tayo maluloko. Siyempre, higit sa lahat, hindi nila tayo mapipinsala. Si Allah, ultimately, ang maghahatol sa kanila. Pero kapag tayo ay nagduda na sa antas ng iman, ng sino man, may karapatan tayo doon Kasi kailangan natin pangalagaan ng ating mga sarili, kailangan natin pangalagaan ng jamaa, kailangan natin pangalagaan yung mga mahal natin sa buhay, at iba pa. At napakaganda nung aya na ito, anong chapter na ito, kasi talakay dito yung marami sa iba't ibang mga ugali ng mga munafik at kung gaano sila kamapanganib. Yung pagiging munafik, hindi lang sila nagpapanggap na Muslim Naghahangad sila na makapinsala sa mga Muslim. At yun nga yung makikita natin sa mga ginagawa nila. Maaring bibilib tayo sa kanilang mga sinasabi. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Meron daw mga tao na bibilib ka sa kanilang mga pananalita. Bibilib ka, mahusay magsalita banal. Banal. At kapag nagsasalita siya, laging may wallahi. Pinasasaksi niya si Allah sa kung ano man ang nilalaman ng kanyang puso. Lagi siyang ganun puso ko malinis. Kaya nga yung sabi nga ng mga psychologists, kapag yung tao mahiling magsabi na malinis ang puso niya, magduda na kayo dun. Magduda kayo. Parang ganun nga sa Islam Yung mahilig bang angkin ng ikhlas, magduda ka sa ikhlas nun. Yung mahilig, yun, self-righteousness, di ba? Ganyan, di ba? Papunta na rin sa narcissism yun Kumbaga, over-appreciated niya o overestimated niya masyado yung kanyang kabutihan. Ganun. So, sasabihin niya, wallahi, alam ni Allah kung anong nilalaman ng aking puso. Samantalang kanina, kung ano yung mga ginawa niyang kagaguhan, pamiminsala sa mga Muslim. Yung pinasasaksi niya si Allah sa anumang nilalaman ng kanyang puso, pero siya ang pinakamatindi sa pakikipag-away. Ibig sabihin niya yung ugali ng munafik, isa sa mga ugali ng munafik, mahilig din silang makipag-away nga. Mahilig silang makipag-away, makipagtalo. Ayaw nilang katahimikan Lagi silang merong pinagniningas na kaguluhan saan man sila naroon. Waliyadu billah. So, ito yung dulo ng chapter na ito. At ang chapter 40, inshallah, kunin na natin next week. Babu, man jahada shay'an min al-asma'i was sifat. Ang kabanata tungkol sa sino man na tumatanggi sa alinman sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.